Ako po si Ka Valerie Adriano and I'm a former freelance artist po. Now I'm trying to pursue education po in National Teachers College, Quiapo, Manila. Ang previous ko po na pinagkakabalaan, bukod po dun sa nag-extra po ako sa Channel 5, Channel 2, Channel 7. Naging coach din po ako sa gym. Naging gym instructor din po ako. Mahigit 3 taong nagtrabaho sa entertainment industry si Valerie Adriano. Bagaman nagamit niya ang kanyang talento sa acting at hosting, pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Early Childhood Education. Ngayon po, I'm planning po to focus on my study to finish my course kasi iba pa rin nga yung may pinag-aralan. And by doing that, nag-explore din po ako ng mga religion to see kung saan po ba ako belong, ganon. Hinahanap ko po yung sarili ko. Try ako Christianity. Ang dami ko rin pong napagdaanan. Meron din po ako naging nasalihan sa China pa po yun. And iba po yung beliefs nila, super layo po. Parang hinanap ko po yung sarili ko nun, so nagjo-join po ako. Sa group chat lang po yun sila nananalangin, ganun po. Nagpalipat-lipat man ang reliyong inaniban, hindi niya nasumpungan ang sagot sa kanyang mga katanungan hanggang sa makilala niya ang Iglesia ni Cristo. Na-introduce po sa akin ng friend ko yung INC. Meron po kasi akong best friend nung nag-extra po ako sa mga palabas. Nagsama po ako sa kanya sa pagsamba. Mga awit po siya sa Pampanga po sila nakatira. Dumating ang panahong nagkahiwalay sila ng kanyang kaibigang naganyaya sa kanya. Pero hindi tumigil si Valerie sa pagdalo sa mga pagsamba. Nagsasamba po ako na mag-isa sa lokal ng Washington po sa Sampaloc, Manila. Nagpupunta po ako doon hanggang sa nakilala po ako ng Diakonesa. And nagtanong po kasi, ba't di ka naman taga dito or wala ka namang kinukuhang katibayan? Ba't ka nagsasamba ka lang? Saan ka ganon? So sabi ko, hindi pa po ako INC. Sabi ko, nagpaplano pa lang po ako. And inaaral ko pa po yung paniniwala niyo po ulit and yung pananampalataya niyo po. Naging kasangkapan din ng kanyang tiyahin para makapagpatuloy si Valerie sa pakikinig sa mga aral sa Biblia na itinataguyod sa Iglesia ni Cristo. Since 2024 po, nagsasamba na po ako. Tapos mga mid-2024 po ako nag-start parang magsuri po sa doktrina po. Nagtanong-tanong po muna kasi ako Bago po ako na-doktrinahan, dami ko pa pong naging tanong para po mas maintindihan po yung paniniwala ko po sa Iglesia ni Cristo. Kung nagtutugma ba siya or tinatawag ba talaga ako. Kasi nagpatuloy na po na naintindihan ko po, na-refresh po ako dun sa aral ng INC and yung pagkakaisa, yung pagkakapatiran. Yun po yung nagpurso sa akin na malayo yung Iglesia ni Cristo sa ibang mga relihiyon po. Kaya nagpasya kayo na bumalik sa loob ng iglesia. Dito niyo matatanggap. Sa araw ng kanyang bautismo, kinikilala ni kapatid na Valerie na panibagong kabanata ng kanyang buhay na masumpungan ng kapayapaan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Wala na po. Ang layo ko na po sa dating ako. Hindi ko na po makilala. Naiyak tuloy ako. Hindi ko na po makilala yung dating ako. Yung mga kaibigan ko po ganon. Nakasalamuha ko dati. Ngayon po, sobrang laki po ng masabi ko po mula nung nagdoktrina po ako, nagsimula po ako magsamba. Sobrang laki po ng pinagbago ko sa sarili ko, sa pakikitungo ko sa mga tao. At syempre sa Diyos din po. At sa panahon ng mga pagsubok, ang tanging dako kung saan nagtutungo si kapatid na Valerie. Dito, magaan po kasi loob ko sa loob ng kapilya po pag nananalangin. Iba po yung presence po ng Holy Spirit sa akin kapag nasa kapilya na po ako. Bilang bagong kaanib sa iglesia, lubos na pinanghahawakan ni kapatid na Valerie ang mga aral ng Diyos na kanyang tinanggap. Kasi alam po natin yung aral ng Diyos, alam po natin yung tamang aral po kung paano po mamuhay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi po yung shallow lang na naniniwala, ganun po. Iba po talaga kapag Iglesia ni Cristo, malalim po. At kung may pinakahangad si kapatid na Valerie para sa kanyang mga mahal sa buhay, Maanyayaan ko po sila sa pagsamba. Simulan po muna natin sa pagsamba. And nakikita naman po actually, nung una rin po nga yung against po yung family ko. Pero even then po na ano din po sila sa naging changes ko po. In all aspects po of my life sa mga friends, sa mga dating gawain na hindi para sa Diyos, ganun po. Nakita naman po nila na ang laki po ng pinagbago ko. Feeling ko yun din po yung magiging unang influence ko sa kanila na pag nasa iglesia ka, iba ka talaga. Mababago ka talaga. Sa kanyang kaarawan, ang pinakamagandang regalong tinanggap ni kapatid na Valerie.
Super happy, especially po today kasi syempre birthday ko po. Tapos ito po yung araw ng bautismo. Kumbaga, ito po yung regalo sa akin ng Diyos na nakatagpuan ko po yung Iglesia ni Cristo. Proud ako at ikinararangal ko na ako ay Iglesia ni Cristo. Mula po